Sa malakas na palakpak para sa Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Samahan niyo po ako sa maiksing panalangin. Ama, Heavenly Father, thank you, Father, for this time, this moment, Panginoon. Thank you for your Holy Spirit. Thank you for the anointing, Panginoon, that you are always together with us, in the midst of us. Lord, salamat, Panginoon, at sa iyo po lahat ng papuri. Salamat sa araw na ito at sa aming pakikinig, Panginoon. Samahan mo po kami. Ipuin mo po ang lahat ng makikinig, Panginoon, ng maabot ka ng tinig na ito, Lord, hanggang sa aming mga kapitbahay, Panginoon, Lord. Usapin mo po kami. Mag-usap ka po, Lord, sa pagbagitan po na yung salita at yung banal na Espiritu, Panginoon. Lord, we thank you so much. We give you all the glory. We give you all the praise, Panginoon. Thank you po. And we claim victory, Panginoon, for this day, Panginoon, in the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. 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 Purihin ng Diyos. Katulad ng ginagawa natin mga kapatid, bigyan natin ang ating mga katabi. Hello, Brad. Kumusta ka dyan? Are you blessed, Brad? I am blessed. I am too blessed to be stressed. Amen? Are you blessed? Amen. So, amen. Hindi yung mamaya pa, Pastor, pagkatapos ng preaching. Ngayon mismo, mga kapatid. Amen? Amen. Nandiyan na po ang biyaya, ang blessing sa atin ng Panginoon. Gusto kong mag-recall tayo, mga kapatid. Refresh. Sabi nga nung nakaraang linggo, the law of the Spirit of life in Christ has set me free from the law of sin and death. Sa Tagalog, yan, mga kapatid, kung babasahin natin sa Romans chapter 8. Inala ko yung lumang Bible ko, kapatid. Luma, pero palaging bago ang laman. Amen. Sabi niya, verse 2, wala na ako sa ilalim ng batas ng kasalanan at kamatayan, sapagkat pinalayan ako ng batas ng Espiritong nagbibigay buhay. Batas ng Espiritong nagbibigay buhay, bunga ng pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Batas ng Espiritong nagbibigay buhay, bunga ng pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Amen? Amen. Kapag tayo po ay sumusunod sa Diyos, mga kapatid, ang alam natin, bilang tayo po ay nakakilala, tayo po ay tumanggap sa Panginoon sa Kristo. Lalo po tayong, kapag tumanggap tayo sa ating Panginoon sa Kristo, lalo po tayong lumalalim. Lalo po tayong napapalapit sa Diyos. Lalo tayong nagmamahal. Lalo tayong gagalak na purihin, luwalhatiin ang ating Panginoon. Sapagkat alam natin, mga kapatid, na ang Diyos ay walang ibang nais sa atin kundi tayo po ay pagpalain. Sabi niya, I have thoughts of you, for you, dreams for you. Dream for you is not evil, but dream for you to have good future. Amen? So, hindi ninais ng Panginoon na tayo po ay magkaproblema, kung ano man ang sitwasyon natin ngayon na parang wala ang Diyos sa atin, hindi tayo tinutulungan ng Diyos. Hindi yan ang plano ng Diyos sa'yo. Never. It was not God's intention na tayo po ay magkaroon ng problema, sakit, o anumang dalahin natin na mabibigat ngayon. Ang nais ng Panginoon, mga kapatid, ay maging malusog tayo, malakas, masigla, at
tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoon. It is our best interest na tayo po ay makasunod sa kalooban ng Panginoon. Pero, alam natin, mga kapatid, na ang Diyos ay may kalaban, may kaaway. Binabanggit natin ang Diyos, pero huwag natin kalilimutan na dito sa mundong itong ginagalawan natin, mga kapatid, wala pa po tayo sa langit. Amen? Dito sa mundong ginagalawan natin, marami po dito, or itong mundong ginagalawan natin, nakikialam po ang kaaway. Nakikialam po ang demonyo. Hindi pwedeng hindi siya makialam sapagkat ang mundong ito, dito siya itinapon, dito siya ibinato. Wala na po siya sa langit, nandito na po siya sa mundo. Kaya ang concern ng Diyos, mga kapatid, ay tayo na mga anak, tayo na mga nagtitiwala sa Kanya. Yun ang concern ng Panginoon sa atin. Amen po, mga kapatid? Kaya nga, ang nais ng kaaway, mga kapatid, ay ang tao ay hindi makasunod sa Diyos. Gusto ng tao sumunod sa Diyos, pero ang kaaway ayaw niya yun na ang tao makasunod sa Diyos. Hanggat maaari, ginagawa niya ang lahat ng paraan para ang tao mabaliwala niya ang Panginoon. Ginagamit niya yung mga material ng bagay, yung mga gandang bagay na nakikita natin. Yung lahat ng mga gusto natin sa laman. Sa lahat ng gusto natin sa pisikal, lahat na nakikita ang bagay natin sa mundong ibabaw. Yun ang ginagamit ng kaaway. At kapag ang tao hindi nakasunod sa Diyos, mga kapatid, alam natin ang resulta niyan ay ano po? Kamatayan. Amen? Kamatayan. At ang kamatayan o kasalanan, no? Ang dala ng kasalanan ay kamatayan. Amen? Ang resulta niyan ay kamatayan. Ang dinadala ng kasalanan ay kamatayan sa tao. Pero tandaan niyo, mga kapatid, na ang ating Panginoong Jesucristo ay namatay sa krus. Nandun ang difference. Nung namatay ang Panginoon sa krus, ang Diyos ay nagpakawala, nag-release, nagpalabas ng isang kapangyarihan. At ito, mga kapatid, hindi na ito basta kapangyarihan. It is another law for all the believers. And this is the law of the Spirit of life in Christ Jesus. Hindi ito yung law ni Moses. Hindi ito yung law ng korte. Ito ay law ng Espiritu ng buhay. Sa Tagalog, is batas ng Espiritong nagbibigay buhay. Kaya itong batas na ito, ito'y buhay na tinanggap natin. Kapag tinanggap natin si Kristo, tinatanggap, meron itong batas, mga kapatid, na nagbibigay buhay sa atin. At ito ay bunga ng pakikipag-isa natin kay Kristo. Binabanggit po yung pakikipag-isa. Hindi yung pakikipag-isa na pag meron kang nakikinig ng salita ng Diyos, nakikinig ka rin. Di ba? Nakikisa ka doon? Kapag may umaawit na para sa Panginoon, umaawit ka rin. Di ba pakikiisa rin ang tawag doon? Nakikiisa ka. Higit pa doon. Higit pa doon sa pakikipag-isa mo sa pag-awit, sa pakikipag-isa mo sa pagtawag sa Panginoon, sa pananalangin sa Panginoon, higit pa noon ang gusto tukuyin dito ng Panginoon, sapagkat ito ay pakikipag-isa kay Kristo. Ibig sabihin, personal na pakikipagrelasyon mo. It is about intimate relationship with our Lord Jesus Christ, who is the Son of God, who came to us to die at the cross for all our sins. Sa lahat ng ating mga kasalanan. Kaya nga, mga kapatid, yan ang sinasabi dito sa Bible. Yan ang sabi sa Bible, sabi niya, the law of the Spirit of life in Christ Jesus has set me free. Nagpalaya sa iyan ang may kapangyarihang magpalaya sa atin sa batas ng kasalanan at ng kamatayan. Walang ibang batas na magpapalaya sa atin dyan maliban doon sa batas ng Espiritu ng buhay, bunga ng pakikipag-isa kay Kristo.
Hindi ito yung pagsunod natin na kung ano-anong pasundin mo to, gawin mo to. Hindi po mga kapatid, yung pakikipag-isa. Personal relationship, pakikipagrelasyon. Hindi pakikipag-isa sa religion. Minsan, saan ako sang-ayon? Sang-ayon ako sa born again, sang-ayon ako sa baptist, sang-ayon ako sa katoliko. Hindi yun ang pinag-uusapan mga kapatid. Kahit saan ka sang-ayon, kung wala ka namang pakikipag-isa, wala kang pakikipagrelasyon, yung maintindihan mo ang relasyon mo mismo sa ating Panginoong Jesucristo. Amen po. It is all about the Lord Jesus Christ. Kaya, pag sinabing law, ito nga po mga kapatid, hindi natin ito naintindihan, hindi natin ito alam kung paano po nag-ooperate ito. Bakit? Sapagkat nakikita natin na nandyan ang mga kahinaan ng tao sa laman, yung depression, yung weakness, ito yung yung sakit, yung karamdaman, mga problema, ito yung mga form of death. Kasi ang buhay sa Panginoon mga kapatid, wala kang problema. Wala kang sakit, yan ang buhay. Pero pag may nagkasakit ka, yan ay form ng death kasi ang pumuntahan mo niyan kung hindi kamatayan, ang dulo niyan kamatayan. Kasi ang lahat ng kamatayan, ng problema, mga kapatid, pumasok dahil po sa kasalanan. Amen po? So, kasalanan. So, dahil dito na nakikita natin ito, mga kapatid, hindi ito gusto ng Diyos sa atin na mangyari sa atin at hindi ito ang gustong i-release ng Panginoon sa atin. Mga sakit, karamdaman, hindi yan mga kapatid. Ang nire-release ng Diyos sa atin, kagalingan, kalayaan, kaligtasan, agumpay, yan ang nire-release ng Diyos sa atin. But all these things na negative na nakikita natin, ito ay dahil po sa ang tao po, ang unang tao ay nagkasala. Amen? Kaya nais ng Panginoon dito na maintindihan natin na itong batas na ito, mga kapatid, hindi ito ordinaryong batas. Yung batas na ito, ang katulad nga mga kapatid ng batas ng thrust and lift sa eroplano. Yung law of gravity. Ano mang bagay na ibinato mo sa itaas, bumababa. Amen? So, ano mang ibato mo sa taas, bumababa. Pero merong batas na nagtatranscend dyan sa batas ng gravity. Yun po yung law of lift, law of thrust ng eroplano na every time na yung eroplano aangat mga kapatid, nawawala po siya sa law of gravity. Bakit? Because of the law of lift, the law of thrust. Katulad din yan mga kapatid sa atin sa pananampalataya. Yung law of spirit of life ang nag-separate sa atin doon sa law of sin and death. Nakukuha mo ba natin mga kapatid? Ito yung nagtatranscend. Ito yung tumatagos doon sa law of sin and death. Yung law of spirit of life in Christ Jesus. Everyone say amen? So, ang Diyos, naglagay siya ng mas makapangyarihang batas. Mas mataas na batas, at ito yung mataas na batas kaysa sa law of Moses. Sa law of the Ten Commandments. Mas mataas ito. Ito ay law of spirit of life in Christ Jesus. Amen? At itong nilagay na ito ng Panginoon, the law of spirit of life in Christ Jesus, na nagsiset free, nagpapalaya sa atin mula sa batas ng kamatayan at ng kasalanan. Amen? Ang law na ito, mga kapatid, ay itong batas ng kamatayan at kasalanan, hanggang ngayon, nasa mundo ito natin.
Nandyan yan, mga kapatid. Hindi natin maiiwasan. Ibig sabihin, nandyan yan. Naintindihan mo ba natin, mga kapatid? Pero, ang gusto ng Diyos sa atin, mga kapatid, tayo po ay lumakad sa Espiritu ng buhay kay Kristo. Yun ang lakaran natin kasi ito yung Espiritu ng buhay kay Kristo. Amen po ba, mga kapatid? Ito yung Espiritu na gustong lakaran natin, yung lumakad tayo sa Espiritu. Nandiyan yan. Katulad ng eroplano, mga kapatid. Yung eroplano, pag lumipad dyan, mga kapatid, nawala na ba yung law of gravity? Nandun pa rin. Subukan mong tumalon ka sa eroplano, lumabas ka sa eroplano. Di ba? Sigurado, diretso ka sa baba. Pero hanggang nandun ka sa loob ng eroplano, mga kapatid, tumataas ka. Kasi yung law of lift, law of thrust, yun ang nagpalaya sa eroplano para siya makapagpatuloy na magdahan-dahan siyang umangat hanggang siya ay makarating doon sa talagang gusto niyang paglipad. Amen. Ganon din po yung Espiritu ng buhay sa atin na pinalalaya tayo nito. Nandyan ang law of gravity, nandyan yung law ni Moses, yung kautusan, mga kapatid, nandyan yung batas ng kamatayan at ng naandyan po yan. Pero yung batas ng buhay kay Kristo, yan ang nagpapalaya sa atin. Amen. At ang isang bagay na pwede natin gawin, mga kapatid, ay yung pong mag-confess, yung magpahayag, yung magsalita ka. Every time na meron tayong nararanasan sa buhay natin, mga kapatid, we can confess with our mouth. Every time may symptoms, kung ano mang dumarating sa buhay, sabihin mo, speak with your mouth. Sabihin mo, sabi niya, the law of the Spirit of life in Christ Jesus has set me free from the law of sin and death. Confess. Huwag natin kalilimutan, mga kapatid, ang pananampalataya is about speaking. Hindi ito katulad ng ang pananampalataya, hindi katulad ng alam ng tao na maniwala lang. Hindi. Sa Bible, mga kapatid, ang pananampalataya ay pagsasalita. Nagsasalita. Katulad po ni David, mga kapatid. Ito ay kinote ni Paul na sabi niya, since we have the same spirit as it is written, I believe and therefore I speak. Since we have the same spirit, ano yung tinutukoy niya, the same spirit? Pag tinignan niyo yung kinote ni Paul sa 2 Corinthians, ang sabi ni David, mga kapatid, I believe and therefore I speak. Sa Tagalog kasi, mga kapatid, sa 116, tingnan niyo po, 116 verse 10. I believe, therefore I have spoken. Ito po yung salita, ito po yung pinahayag ni David. I believe and therefore I speak. Noong pa man, mga kapatid, ito na yung ginawa, yung sinasabi ni David. Sa Tagalog, sabi niya dito, mga kapatid, laging buhay ang pag-asa, patuloy ang pananalig. Bagamat ang aking sabi, ako'y ganap ng nalubig. Tingnan nyo sa Tagalog, no? Yung ibang Tagalog, may... Laging buhay ang pag-asa, patuloy ang pananalig. Bagamat ang aking sabi, ako'y ganap ng nalubig. Sa ibang version. And James po, ako'y sumasampalataya sapagkat ako'y magsasalita. Ako'y lubhang nagdalang hati. Tingnan nyo, mga kapatid, di mo ba? Parang hirap intindihin itong Tagalog dito eh, kung ito lang babasahin nyo. Sabi niya, patuloy ang pananalig. Tama. Amen. Pero pag nirelate nyo dito, anong ibig niya sabihin patuloy ang pananalig?
Nagpapatuloy ang pananalig when you speak. Sabi niya, patuloy ang pananalig. Ang patuloy, laging buhay ang pag-asa, patuloy ang pananalig. Bagamat ang aking sabi ako'y ganap ng nalupig. Kung intindihin natin yung salita dito ni David, mga kapatid, ang nararamdaman niya, nalupig na siya. Ibig sabihin, mahina na siya, talo na siya, nalupig siya. Pero nagpapatuloy ang pananalig. Patuloy ang pag-asa. Laging buhay ang pag-asa. Ano yun? Sa English sabi niya, I believe, therefore I speak. Kahit ako mahina, I believe, therefore I speak. Ano siya sabi niya? Yung pangako na sa kanya. Amen. Eto, tingnan natin yung paano in-interpret ni Paul yung sinabi ni David. 2 Corinthians chapter 4 verse 13. Sabi ng kasulatan, nagsalita ako sapagkat ako'y sumasampalataya. Sa ganong diwa ng pananampalataya, nagsasalita kami dahil kami sumasampalataya. Sa English, we having the same spirit of faith, according as it is written, I believe and therefore I have spoken. Kami, sabi ni Pablo, having the same spirit of faith. Check, notice mga kapatid, yung pananampalataya ay espiritu. Spirit of faith. Hindi yun yung, may pananampalataya ka, may pananampalataya ako. Do we have the same spirit of faith? Ano ba ang spirit of faith mo? Ano yung espiritu na nasa akin din? Same spirit. According to what is written, I believe. Therefore, I speak. According to what is written, I believe, and therefore I speak. Pag tinuloy natin yung basa, kaya sabi dito, tinuloy niya, we also believe, and therefore speak. Kami man ay naniniwala, kaya kami nagsasalita. The same spirit of David na nagsasalita, na naniniwala, kaya siya nagsasalita. Kami man naniniwala, kaya kami nagsasalita. Do you have the same spirit with David? Do you want to have the same spirit with David? Kung mayroon tayong the same spirit with David, you believe. Therefore, you also speak. Hindi mo pwede pambaliwalain yun na akala ng iba, ang pananampalataya, yes, faith comes by hearing. But when you believe, you should speak. Kasi ang sabi ng Panginoon sa Bible, with the heart, man believes. And with the mouth confession, man believe unto righteousness. But with the heart confession, unto salvation. Naliligtas ka dahil sa iyong bibig. Everybody say amen. Nagsasalita ka dahil sa iyong sinasabi. Amen? Ganito po tayo naliligtas. Ganito po tayo nagkakaroon ng pananampalataya. Ganito po din ang Diyos. Ang Diyos, mga kapatid, makinig tayo, wala pong gusto ang Diyos na ipakita hanggat walang gusto ang Diyos na makita hanggat hindi niya ito sinasabi. Wala siyang gustong makita na hanggat hindi niya sinasabi. Pag may gusto siyang makita, sinasabi niya. Amen ba? Kailan nagkaroon ng liwanag? Nung sinabi. Walang liwanag.
Pero nung sinabing magkaroon, nagkaroon. That's how God operates, even God. And we are made in the image of God. Nilikha tayong katulad ng Diyos. Kalarawan ng Diyos, kawangis ng Diyos. Kaya nga yan ay tinuturo sa atin ng Panginoon kung ano ang Diyos, ganun ka. Amen? Ganito po tayo nananampalataya, katulad nito mga kapatid. We are made in the image, we are made in the same image of God. And ganito tayo, kung ang Panginoon nananampalataya, mga kapatid, nung sinabi niya magkaroon, nagkaroon nga. Tama po ba? Amen? Ang sabi sa Ephesians, sabi niya, by grace, we have been saved through faith. Sa Tagalog yun, chapter 2, Ephesians, verse 8. Dahil sa kagandahang loob ng Diyos, ay naligtas kayo sa pamamagitan ng inyong pananampalataya kay Kristo. At ang kaligtasan ito ay kaloob ng Diyos. Amen? So, kaya tayo naliligtas sa pamamagitan ng dahil sa gandahang loob, tayo po ay naliligtas at tayo po ay naliligtas through faith sa pamamagitan po ng pananampalataya. Tayo po ay iniligtas. Paano natin maiaakma ang salita ng Diyos? Tayo ay naligtas sa kagandahan loob. Paano tayo naliligtas sa kagandahan loob ng Diyos? Through faith. Through faith. Iniaakma natin yung salita ng Diyos sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Ano ang pananampalataya? Speak. That is how you release your faith. You speak. Amen. Ano yung speak? Nagsasalita. Pinapahayag mo kung ano ang sinasabi ng Diyos sa iyo. Yan ang nakasulat sa Romans 10 verse 9 ng, hindi po ba? Romans 10 verse 9. That if you confess with your mouth the Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. You will be saved means you are recreated. You are reborn. You shall be saved. You will be reborn. You will be recreated. Your spirit is reborn. According to the true righteousness, created in true righteousness and holiness. Amen, mga kapatid. So, ganito po nag-ooperate yung pananampalataya. Speaking. Paano, pag Tagalog na operate, paano gumagana? Paano gumagana ang pananampalataya? Hindi ka na basta naniniwala o naniniwala ako. Magsalita ka. Ipahayag mo. Naniniwala ka, alam ko, naniniwala ka sa puso mo, pero anong sabi? Sa bibig mo, ipahayag mo ang kaligtasan mo. And the same spirit with David. Ayun po. Okay. Romans 10:10, ganun din. For with the heart one believes unto righteousness, and with the mouth confession unto salvation. With the heart one believe. Saan tayo nananampalataya? Dito din sa bibig. Dito. Sa puso. Para saan? Katwiran. Unto righteousness. Sa katwiran ng Diyos. Ano yung righteousness na yan? Kasabi, you are declared righteous.
in your heart. When you believe, you are declared righteous. You confess, you are saved. You are created. Yan po ba tayo mga kapatid? And that is, laging nag-i-engage sa mga kapatid. Always, the same thing. Tingnan nyo dito, confess your mouth and believe in your, believe, confess sa bibig, believe in your heart. Laging magkasama po yan. Engage po sila. Hindi naghihiwalay. With the heart, one believes unto righteousness, and with the mouth, confession unto salvation. Amen. Kaya nga ang Diyos, paano nagsimula ang lahat? Ang Diyos. Salita. Hindi pwede walang salita. Paano nahulog si Adam? Hindi nagsalita. Walang salita. Sino salita? Yung babae. Hindi naman. Nung binigay ng bungang kahoy, hindi pa rin nagsalita. Baw lang ng baw. Amen? Speak what you believe. I believe, therefore I speak. We believe, and therefore we speak. Even Paul, even the church, and we also today. If we believe, we also speak. Praise God. Ganito po tayo nagkakaroon ng pananampalataya. Ganito po tayo nagkakaroon ng pananampalataya. Ganito po natin na-exercise yung pananampalataya natin sa buhay natin. Itong buhay natin na ito na tinanggap natin. Itong buhay na ito, hindi ito yung buhay na old life. Yung buhay natin kay Kristo. Kapag tayo ay may buhay kay Kristo, ang buhay natin, ini-exercise natin ang pananampalataya. Paano natin na-exercise ang pananampalataya? Speak. And that is how we have faith. And that is how we release faith. Nare-release ang pananampalataya mo kapag sinasabi mo. Nare-release mo yan. Amen? So, maunawaan natin how the law of the Spirit of life in Christ has set me free from the law of sin and death. Kailangan, mga kapatid, na alam natin na tayo, ngayon mismo, ngayon, now, na tayo po ay na kay Kristo na. Alam niyo po ba na kay Kristo na po kayo? Amen. Dapat alam natin. Tayo po ay na kay Kristo na. Kung hindi niyo alam, sasabihin ko sa inyo, tayo po ngayon ay na kay Kristo na. At tayo po ngayon ay na kay Kristo at naroon we are solid in Christ. Kung mayroong solid Duterte, mas solid tayo kay Kristo. Yung iba nagpapaka-solid kay Duterte, di ba? Yung iba naman solid kay Marcos. Tama? Tayo, hindi tayo solid sa kanila. Solid tayo in Christ. Amen? Why? Because ito ang lugar, ito yung space na ibinigay sa atin ng Diyos. Ito yung space, mga kapatid, na ibinigay sa atin ng Diyos para mag-transcend tayo sa law of sin and death. Sin and death sa pamamagitan ng Espiritu ng buhay. Ganito po tayo lalaya. Ito yung space na ito yung lugar na to in Christ. Nandyan po ba tayo, mga kapatid? At ang Diyos, mga kapatid, kahit kailan ay hindi po tayo titingnan na hiwalay kay Kristo. He never see you apart from Christ. Never. Because you are now in Christ. God put you there. God put us there. Where? In Christ. That is the place. Kaya nga, in Christ. Sa Tagalog. Kaya mahirap sa Tagalog. Hindi ko minamalig yung Tagalog, mga kapatid. Pero mas naroon nakikita yung revelation sa hindi man
exactly yung Greek word o Hebrew word, pero yung English. Di ba? Kay Kristo. O kung sinabi kay Kristo, na kay Kristo ka lang. Pero yung in, the word in Christ, lugar po yan. Lugar kay Kristo. And as I said, mga kapatid, God never see us apart from Christ because God sees your identity from now on. The day you receive the Lord Jesus Christ, tinanggap niyo ang ating Panginoon si Kristo, mga kapatid, tinitingnan ikaw ng Diyos o nakikita ka ng Diyos yung iyong identity always and never outside Christ. Always in Christ and never outside, but always in Christ, in that place. Amen. At kung ano man ang nangyari kay Kristo, mga kapatid, kung ano man ang nangyari kay Kristo ay whatever happened to Christ, mga kapatid, also happened to you. Amen? Amen? Amen. Noong si Kristo ay namatay, ano nangyari kay Kristo? Di ba siya namatay? Amen? Because you are in Christ, nung namatay si Kristo, ang sabi ng Panginoon, namatay ka na rin kasama niya. Noong si Kristo ay inilibing, ang sabi ng Diyos, inilibing ka na rin kasama niya. Noong si Kristo, diba, namatay, inilibing, at nung siya ay nabuhay, mga kapatid, mula sa patay, binuhay ka rin kasama niya. Amen? At nung siya ay pinaupo sa kanan ng Diyos, ikaw rin ay pinaupo kasama niya. That is in Christ. Kung nasa ng Panginoon ngayon, naroon ka. Kung nasa kanan siya ng Ama, naroon ka. Kaya nga ang tawag, ang sabi ng Panginoon, you are the righteousness of God in Christ. I am the righteousness of God in Christ. Amen? When He was crucified, you were crucified. When He died, you died. When He was buried, you were buried with Him. When God raised Him from the dead, you were raised together with Him. When God made Him sit at His right hand, you sit together with Him. And that is our place today. Palakpakan po natin Panginoon. Amen. Yan ang lugar. Yan ang lugar na kung saan solid na yan, mga kapatid, na tayo po ay na kay Kristo. At tayo po ay Kristo magpakailanman. Hindi na mababago yan. Wala namang magtatanggal sa inyo yan. Bakit? Kasi hindi ikaw ang naglagay dyan sa iyo. Ang Diyos ang naglagay. Ano mang inilagay ng Diyos, huwag tanggalin ng tao. Kaya nga kaysa mag-asawa, di ba? Ano mang pinag-isa ng Diyos, huwag paghiwalayin ng tao. Tayo ay pinag-isa kay Kristo, huwag paghiwalayin ng sino mang tao. Maging ng demonyo, walang makapaghihiwalay sa iyo sa harapan ng Diyos. You are forever in Christ. Can I have a good amen? Lapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Hindi po tayo nandun sa lugar na yun with our effort na tayo naging mabuti. Hindi mo pwedeng ilagay. Kung gusto mo, effort mo, di sana namatay ka rin. Di ba? Effort mo yun. Wala ka namang effort. Nung namatay si Kristo, mga kapatid, hindi ka naman namatay. Tama? Pero ang Diyos, inilagay ka doon sa pwesto na yun. Sa mata ng Diyos, sa isip mo, dahil hindi mo alam yon, wala kang alam doon, mga kapatid, hindi mo rin kayang gawin yon, pero sa mata ng Diyos, when His Son died on the cross, you died with Him. When He was crucified, you were crucified with Him.
sa mata ng Diyos. Yun ang gusto ng Diyos. Nandiyan po ba tayo mga kapatid? Hallelujah. Ang totoo mga kapatid, sabi nga sa 1 Corinthians 1 verse 30, 1 verse 30 ng 1 Corinthians, Sa kanya nagmula ang buhay na taglay ninyo dahil sa pakikipag-isa ninyo kay Kristo Jesus na siyang ginawang karunungan natin. Sa pamamagitan din niya, tayo ay itinuring na matuwid, ginawang banal at iniligtas ng Diyos. oh, amen. Amen. Kaya sabi dyan mga kapatid sa English, but of Him, you are in Christ. Of Him, sino yun? Gawa ng Diyos yun. God's doing yung of Him. You are in Christ. Sa Tagalog, gawa ng Diyos na tayo ay na kay Kristo. Gawa ng Diyos yun. Hindi yun basta naisip lang natin. Hindi po, mga kapatid. If you believe, speak. Tama po ba? Amen? So, ang sabi ng Panginoon dyan, mga kapatid, lahat ng ito, ano sabi dito? Sabi niya, tayo anay kay Kristo, who of God, mula sa Diyos, ginawang wisdom. Si Kristo, tayo ay na kay Kristo. So, tatagulugin natin, mga kapatid, of Him. Sabi niya, who of God. Yan. Who of God. Mula sa Diyos, ginawang wisdom po natin siya. Tayo ay nilagay kay Kristo dahil sa Diyos. At mula sa Diyos, si Jesus Christ, ginawang wisdom po natin, ginawang katwiran po natin, ginawang kabanalan natin, ginawang katubusan po natin. Lahat ng ito, si Kristo. Lahat ng ito, siya sa buhay po natin. Lahat. Lahat ng ito, mga kapatid. At ang lahat ng ito ay dumarating sa buhay natin na tayo ay nakakaalam na tayo ay kay Kristo. Hindi ito darating sa iyo kung hindi mo alam na ikaw ay na kay Kristo. Andiyan mo ba tayo mga kapatid? Dumarating to sa atin, ano yun? Siya yung wisdom. Siya yung righteousness. Siya yung redemption. Siya yung kabanalan. Knowing that you are in Christ. Yung alam mo na ikaw ay nakay Kristo. Nakukuha mo ba natin mga kapatid? Knowing na tayo ay nakay Kristo at doon sa lugar na yun mga kapatid, yung lugar na tayo ay nakay Kristo, nandun lahat ng blessing. At doon sa pamagitan noon, dinatanggap natin lahat ng blessing ng Panginoon in Christ Jesus. Kaya sabi ng Panginoon, yung pag tinuloy ni Paul, yung sinasabi niya sa Romans chapter 2 verse 8, di ba? Sabi niya, tayo ay ang batas ng Espiritu ng buhay kay Kristo ang nagpalaya sa atin sa batas ng Espiritu ng kamatayan at batas ng kamatayan at ng kasalanan. Sa verse 3, itinuloy pa niya mga kapatid. Nasabi doon sa verse 3, 8 verse 3, for what the law could not do, in that it was weak through the flesh. Yan. God did by sending His own Son in the likeness of sinful flesh on account of sin. He condemned sin in the flesh. Amen? Nung tayo po, when we were crucified, are we crucified with Christ? Are we crucified with Christ? Amen. When we were crucified with Christ, all our sins has been forgiven. All our sins are forgiven through the blood of Jesus. Kasi yun yung buhay. Yun yung tinubos. Yung buhay na malinis ng Panginoon. Amen? Kaya sabi niyan, God did by sending His own Son in the likeness of sinful flesh.
ang Panginoong Kristo nung yung siya ay magkatawang tao, wala po siyang in the likeness of sinful flesh. Hindi ibig sabihin na nagkakasala po siya. Wala po siyang kasalanan. Pero in the likeness of sinful flesh, yung tao, yung nakikita mo siya yung tao, as in tao, pero hindi po siya nagkakasala. Wala po siyang kasalanan. Amen? In account of sin. Sabi niyan, in account of sin. Ibig sabihin, naparito ang Panginoon, hindi siya nagkasala, at walang influence. Makinig tayo mga kapatid, walang way na ang kasalanan ay manukso sa kanya kasi walang bagay na tutuksuhin sa kanya para magkasala siya. Wala. Ang tao meron. Ang tao nagkasala. Si Jesus Christ, nung magkatawang tao, wala pong kasalanan. Malinis po siya. Hindi po siya nagkakasala. Pero siya ay namatay para sa kasalanan. Siya ay naging kasalanan ng dahil po sa atin. Wala siyang kasalanan, pero dahil sa kasalanan natin na inilagay ng Diyos sa Kanya, amen, yung lahat ng sinful nature ng tao, yung lahat ng old nature ng tao, mga kapatid, yun ang inilagay kay Kristo at yun ang namatay kay Kristo. Yung sinful nature natin, yung old nature natin, namatay na po nung namatay si Kristo, kasama po tayo. Yung nature natin, yung sinful nature, patay na po yun doon sa katawan ni Kristo. Nung tayo po ay namatay. At yun ay tayong lahat ay napatawad na sa lahat ng ating mga kasalanan. Ang ginagawa natin ngayon, mga kapatid, ang ginagawa natin ngayon is yung ginagawa natin na ngayon, yung kasalanan, gawa po yun. Nandiyan po ba tayo, mga kapatid? Hindi tayo naging makasalanan dahil sa gawa natin. Naging makasalanan tayo dahil sa kasalanan ni Adam. Kaya tayo gumagawa ng kasalanan dahil tayo po ay makasalanan. Kaya yung gawa na yun, mga kapatid, yung gawa na yun, yun ang ginagawa ng tao. At lahat ng gawa ng kasalanan ngayon, mga kapatid, ay pinatawad na doon sa krus when we were crucified with Christ. Amen? Kaya nga, sin. Ang tao, mga kapatid, nung ang tao ay mahulog sa pagkakasala, yung lahat ng nature ng kasalanan na yon ay ipinasa po yun sa lahat ng tao. Naipasa from generation to generation hanggang sa panahon natin ngayon, yung kasalanan na yon ay naipasa po sa tao. Amen po mga kapatid, kaya nandun po yung sin nature. Kaya nga, yung ating old nature, walang ibang gagawin yan mga kapatid, kundi magkasala. At ang tao mga kapatid was cut off. Nagkaroon ng anak si Adam, is already cut off. Nakuha niyo ba mga kapatid? Cut off, hiwalay na po siya sa Diyos. Kaya lahat ng ipinanganak, hiwalay sa Diyos. Intindihan po ba natin mga kapatid? So, ano pong nangyari mga kapatid? Inilagay tayo ng Diyos kay Kristo noong si Jesus Christ ay naging sin offering at the cross. Siya ang naging sin offering. Siya ang naging sin sacrifice. Siya ang sin sacrifice. Tayo, inilagay niya tayo doon kay Kristo. Yung ating, ano nilagay doon? Hindi yung ating katawan na to, kundi yung ating sinful nature. Yung sinful nature, yung old nature ng tao, yung old man, na walang ibang ginagawa yan, kundi yung gawa ng tao na siya ay hiwalay sa Diyos. Tama po ba mga kapatid? Amen? Inilagay tayo kay Kristo, yung sinful nature, and dahil doon kay Kristo, mga kapatid, Jesus Christ has been crucified at lahat ng kasalanan, mga kapatid, ay tinapos ng Diyos. Tapos na ang kasalanan doon sa kamatayan sa krus. Maliwanag po ba? Lahat ng tao. Bakit niya nilagay yan, mga kapatid? Upang nung buhay niyang muli ang ating Panginoong Kristo, tayo ngayon, yung ating bagong tao ay mabuhay din. Amen? Nasaan paraan tayo ay mabuhay? Created according to the true righteousness and holiness. Sa 4:24.
Yan. Nandiyan yan. Basahin yan. But of him are ye in Christ, and that ye put on the new man, which after God created in righteousness and true holiness. Ito yung bagong tao. New man. Yung old man mo na sana, crucified with Christ. Nandito mo ba natin ang kapatid? Where's your old nature? Wala na po. Tayo po ay nabuhay na kasama ni Kristo. Ang sabi ng Panginoon, if anyone is in Christ, he is a new creation. All things pass away. All things become new. If anyone is in Christ, ang sino mang nakipag-isa kay Kristo, hindi ka nakipag-isa sa relihiyon. Hindi ka nakikipag-isa sa relihiyon. Ano yung nakikipag-isa sa relihiyon? Pasok ka dito sa relihiyon, awit sila, nakikiisa ka rin. Maawit ka. Tama? Amen? Kahit saan gusto mo. Lipat naman ako ng ibang church. Nakiisa ka rin. Umawit sila. Nagpuri sa Panginoon, umawit ka rin. Nakiisa ka. Hindi yung pakikiisa kay Kristo, kapatid. Ang pakikiisa kay Kristo ay personal relationship, intimate relationship with Christ. Everybody say amen. Amen. Intimate, pakikipag-isa sa ating Panginoong Kristo. Kaya if anyone is in Christ, he is a new creation. You are a new creation. In Christ, you are a new creation. That is your place now. And it is forever. Walang nagsabi na, dito na ako kay Kristo. Forever na pala to. Pwede na ako magkasala. Wala pong ganun. Ang inilagay ka kay Kristo tapos ang nasa isip mo, gumawa ka pa rin ng kasalanan. Hindi. Na kay Kristo ka na, wala kang ibang gagawin. Kundi sumang-ayon, sumunod sa ating Panginoon. Lumakad kasama ang ating Panginoon. Lumakad ka. Amen? Amen. Napakaganda, di ba? Hindi yung, isip mo lagi kasalanan. Iiwas, simula ngayon, nakay-Kristo na ako, iiwas na ako sa kasalanan. Ano yun? Nakay-Kristo ka na nga eh. Bakit ka iwas sa kasalanan? Wala nang kasalanan doon. Tinapos na ng Panginoon sa krus. Nandiyan po ba tayo, mga kapatid? Amen. So, basahin natin, okay. So, pag sinabing tayo po ay nakay Kristo na, nakipag-isa na tayo kay Kristo, ang ibig sabihin nito, mga kapatid, even yung ating espiritu is already righteous and born again. Ang tinutukoy nito, yung ating espiritu ay righteous and born again, pero yung ating isip, mga kapatid, ay patuloy na binabago. Yung isip natin, binabago. Tama po. Amen. Kaya sabi sa Romans chapter 12 verse 2, tingnan natin dito. And ito ang sinasabi sa Bible, mga kapatid, no? Kaya mababasa nyo sa Bible na renewing of your mind. Kasi ang Espiritu, kapag tayo po ay nakay Kristo na, your spirit is now righteous, your spirit is born again. You are reborn, you are created being. You are created according to the true righteousness and true holiness. Created in righteousness and true holiness. Nilikha ka, bagong likha ka na. And not conform to the world, but be transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Another, mga kapatid, sa Ephesians, sa King James, sabi niya, and that ye put on the new man, which after God is created in righteousness and true holiness. Okay, sasabihin natin, mga kapatid, na magpapakabanal ako, magpapakatuwid ako. Hindi eh. Ang sabi dito, put on the new man, which is already according to God, created. Siya ang nag-create dito. Hindi tayo yung gumagawa ng mabuti. Yung binigyan tayo ng bagong buhay ng Panginoon, yung buhay na yun ay may batasyon, mga kapatid, may batasyon para makalaya ka sa batas ng kasalanan at kamatayan.
na kung saan ang buhay mo ngayon ay nanggagaling na sa Diyos. Tama po ba mga kapatid? Kaya yung ginagawa mo ngayon mga kapatid, hindi yan yung gagawin mo pa lang, kundi gawa na yan, created na yan, according, ang sabi dito mga kapatid, created in righteousness and true holiness after God, which is after God. Galing sa Diyos. Katulad ng Diyos. O, sa Tagalog, katulad ng Diyos. Tama ba? Kalarawan ng Diyos. Yan. Amen? Kaya hindi mo pinaplano na gusto ko maging kalarawan ng Diyos. Simula ngayon, yan siya sabi mo, gagawa na ako ng mabuti. Hindi. Hindi po mga kapatid. Hindi po ganun. Grow in the grace of God. Lumakad ka kasama ni Kristo at makikita mo, ginagayad ka niya. Hindi sa sarili mo. Hindi ka umaasa sa sarili mo, umaasa ka doon sa ating Panginoong Yesu Kristo. Amen, mga kapatid. You are born again. Kaya kung ano man itong nakikita natin dito, mga kapatid, makikita natin, yung nakikita nating depresyon, yung nakikita nating sakit, karamdaman, ito yung feelings po natin. Hindi po ito yung espiritu natin. Amen? Yung nagagalit tayo, nag-isip tayo ng masama, hindi po yun yung espiritu. Yun po yung ating feelings. Yun po yung ating emotion. Amen? Because you are a spirit and you have a soul, you have a mind that lives in your body. Not in your spirit, you are a spirit being now. You are a reborn, you are created being. Yung espiritu natin, yun yung righteous, yun yung born again, yun yung created in righteousness and in holiness. Amen? Amen po ba mga kapatid? Palakpakan mo muna natin ating Panginoon. So, lahat ng nakikita natin, bakit magtataka tayo, bakit nakikita natin ito sa ating sarili? Kasi, mga kapatid, yung isip natin has to be renewed. Amen? Ano sa Tagalog yung renewed? Ephesians 4:24. At ang dapat makita sa inyo ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos, kalarawan ng kanyang katwiran at kabanalan. Sa 23, magbago na kayo ng diwa at pag-iisip. Dito tayo mga kapatid, yung pagbabago ng diwa at pag-iisip. Renew the spirit of your mind. Renew the spirit of your mind. Saan natin binabago? So, kailangan, nasabi dito sa Bible mga kapatid, tayo ay nilikha ng bago kalarawan ng Diyos. Nilikha na tayo kalarawan ng Diyos. Yung spirito natin, born again na, recreated being na mga kapatid. Pero yung mind natin, kailangan mabago. Mabago. Sa paanong paraan mga kapatid? Mabago ka doon sa kung anong naganap sa atin kay Kristo. Naintindihan po ba natin mga kapatid? Kung mabago yung isip natin sa kung anong naganap, anong nangyari sa atin. Sa ating ano? Sa ating espiritu. Paano tayo nabago? Paano na pinanganak na muli? Born again yung ating espiritu. Mabago yung isip natin doon. Mabago tayo doon sa maintindihan natin kung paano nangyari sa atin kay Kristo. Maliwanag mo ba mga kapatid? Palakpakan po natin ang malakas ang ating Panginoon. So, yung mind natin, kung ano man yung nakikita natin, emotion, yung ating depression, yung ating galit mga kapatid, yun ay old nature na para bang isipin natin, hindi yata ako ligtas kasi nandito pa rin eh. Nagagalit pa rin ako, emotional pa rin ako, no, mainisin pa rin. Hindi ibig sabihin, hindi ka na born again. Your spirit is still reborn. Amen?
And all these things na nakikita mo sa sarili mo, yung kahinaan mo mga kapatid, na para bang walang nangyari, hindi ka ligtas, lahat ng yan mga kapatid, ay nararamdaman mo lang yan sa iyong kaluluwa, sa iyong emotion, sa iyong feelings. Wala po yan sa spirito. Ayan po ba tayo mga kapatid? It is not in your spirit realm, it is in your soulish realm. Yan ay gumagalaw sa mundo ng iyong kaluluwa. Wala yan sa spirito. Amen? Ang tunay na ikaw ay espiritu. Amen? Amen. Hindi ikaw yung katawan. Yung nakikita nyo sa akin ngayon, katawan. Ang nakikita nyo sa akin ngayon ay yung katawan ko. Ang tunay na identity ko ay yung nasa loob ko. Tama po? Kaya lahat ng tao, kung titignan nyo sila, katawan yung nakikita nyo sila, pero yung tunay na real na pagkatao nila, yung espiritu nila. Tama po? Maliwanag po ba mga kapatid? Maliwanag po yan mga kapatid ha? Nandyan po ba tayo? You are spirit being. Bakit? We live in a body because God made us in His image. Nilikha tayo na ang Diyos. Ang Diyos, katawan ba siya? Ay, hindi natin makita ang Diyos. Bakit? Kasi ang Diyos, espiritu. Tama? Yung laman, yung katawan, nakikita natin. Pero yung totoong ikaw, hindi mo nakikita. Yung totoong ako, hindi nyo nakikita. Nasa loob. Tama po, mga kapatid. At ang Diyos, hiningahan ang tao para siya ay maging espiritong buhay. Living soul. Amen? Amen. Ang Diyos nilikha ang katawan. Sino lumikha ng katawan ng tao? Amen. Nilikha ng Diyos ang katawan ng tao mula sa alabok, mula sa lupa. Tama? Inanyuan ito, alabok ito. Pero ang totoong tao, ang totoong Adam ay hindi yung alabok. Hindi yung nilikhaan ng naalabok. Hindi yun si Adam yun mga kapatid, pero ang tunay na Adam ay tinan nyo, galing sa alabok yun, tama ba? Ang totoong Adam, yung hininga ng Diyos na ibinigay sa tao. Yun ang totoong Adam. Kaya nga ang tao ay mayroong espiritu ng Diyos. That's why man is a spirit. At kahit anong gawin sa tao, mga kapatid, because he is a spirit and he is made in the image of God, ang tao, kahit hindi siya born again, kahit hindi siya napatawad sa kanyang mga kasalanan, mga kapatid, siya ay mananatiling buhay magpakailanman. Maaring sa langit o maaring sa impyerno. Dalawa lang ang pupuntahan ng tao. Langit o impyerno. Kaya yung buhay ng tao, hindi ito ang katapusan. Umpisa pa lang ito. Malalaman mo ngayon kung sa langit ka o sa impyerno. Tama po ba? Pero sa atin, pinapaalam na sa atin kung saan ang punta natin. But because we are in Christ. At kung saan naroon ang Panginoon, talagang natin Panginoon. Kung saan naroon ang Panginoon, naroon tayo. Amen. Naparito ang Panginoon, He was crucified, you are crucified with Him. He died, you died with Him. He was buried, you are buried with Him. And when God raised Him from the dead, you are raised together with Him. And God made Him sit at His right hand, and God made Him sit together with you at His Father's right hand. So right now, that is our new place.
We are seated at the right hand of the Father. Yun ang ating spirito. Yun ang buhay. Yun ang batas ng buhay na nagpapalaya sa atin sa batas ng kasalanan at ng kamatayan. Liwanag po, mga kapatid. Kaya ang tao, malalaman natin, mga kapatid, nung ang tao ay namatay o ang tao ay nagkasala, maunawaan natin na ang tao namatay spiritually. Spiritually. Tama po, nasabi ng Panginoon, mga kapatid, nung siya ay sinabihan ng Panginoon, sabi niya, huwag kang kakain ng bungang kahoy nito, ng mabuti, punong kahoy ng mabuti, ng masama, mabuti at masama. Bunga ng mabuti at masama. Kapag kumain ka nito, tiyak, mamamatay ka. Pero nakita natin, ang tao hindi namatay. Physical. Tama? Sapagkat ang tao namatay. Spiritual. Ang sabi in Hebrew, dying, you shall die. Dying, you shall die. Ibig sabihin, mga kapatid, you die spiritually, and later on, you will die physically. Kaya lahat ng tao, dying spiritually. Died spiritually. Dahil kay Adam. And they will die later on. Physically. Paano mangyayari yun? Ang tao, tatanda. Nung pumasok ang kasalanan, pumasok po ang kamatayan. At ang kamatayan ay nangyayari kapag ang tao nagkasakit, na-aksidente. Diba tama? Kasakit, aksidente, o kung anong nangyari sa kanya hanggang sa siya ay mamatay. Ang kamatayan, yan ang pinaka-final na sitwasyon ng tao. Destiny. Final destiny. Kamatayan. Yan ang dulo. Hangganan. Pero ang dulo natin, walang iba ang ating Panginoon sa Kristo. Nandun na po tayo kay Kristo. Nasa si Kristo, naroon sa kanan ng Diyos. And you are in Christ. Hallelujah! Praise God. So, nung namatay, ibig sabihin, mga kapatid, kapag sinabing namatay spiritually, it means, si Adam, no more consciousness, and wala na siyang consciousness, at hindi na siya nagre-respond sa Diyos ng kung anong nais ng Panginoon na i-respond niya. Hindi na siya nagre-respond. Tama po? He is already cut off. And spiritually, he is cut off. Spiritually dead, tama? Spiritually dead, cut off ka spiritually. So, ang natirang buhay niya ay ang buhay niya sa physical at ang kanyang kaluluwa. May body ka, so nakatira siya sa katawan, kaya meron siyang kaluluwa. Tama? May kaluluwa siya. Ano yun? Yung kanyang mind. Yung kanyang emotion. Doon siya nabubuhay. Kaya meron pa rin siyang karunungan, pero yung espiritu niya, hiwalay. Hindi na siya nag-respond katulad ng nais ng Diyos. At ang Diyos, ayaw niya na ang tao ay ilid ng kanyang katawan o ng kanyang isip. Sabi ng isip, tama to. Ito ang gagawin ko. Maganda, di ba? Kasi naisip mo, ito ang tama. Maganda to. Ito ang gagawin ko. Tama naman, di ba ba? Pero don't rely on that tama. Kasi isip mo lang yun. Ang isip mo, minsan tama, minsan mali. Hindi perfect. Ganon din yung katawan natin. Ayaw ng Diyos na tayo ay ilid ng ating katawan. Hindi ako wala mga kapatid. Ayaw ng Diyos na ilid tayo ng ating kaluluwa. Ang gusto ng Diyos sa tao, ilid siya ng kanyang espiritu. Hindi ako ba tayo? Ilid tayo ng ating espiritu. And the soul must submit to the spirit. Spirit is higher than the soul. Spirit, soul, and body. Everybody say amen. Amen.
The soul is subject to the spirit. Mayroong mga tao, mga kapatid, na nililid sila o sinusunod nila yung kanilang isip. Di ba? May mga tao sumusunod sa kanilang emosyon. Yung pakiramdam nila, ayan, sinusunod nila yon. Sabi niya, feeling ko ngayong araw na to, matulog na lang eh. Di ba? Feeling mo. Sasabihin naman ng feeling mo doon sa katawan mo. O, narinig mo ba yun, katawan? Mukhang inaantok ka pa, di ba? Sabi ng katawan, oo naman, kaluluwa. Di ba? Isip yun eh. Tulog na lang tayo. Oo, di ba? Sinusunod nila. Ano sinunod? Yung isip. Kasi sabi ng isip, ay yung emotion yun eh. Yung emotion niya, parang natamad ako ngayon eh. Wala akong gana makinig ng salita ng Diyos. Wala akong gana. Kasi may pandinig din siya eh. Tama? Amen. So, kaya ayaw ng Diyos mga kapatid na mas sumunod tayo sa dalawang bagay nito, katawan o sa ating kaluluwa. Gusto ng Diyos, ilid tayo ng ating espiritu, kaya ang tawag ng Panginoon dito, walk in the Spirit. Tama. Hindi sinabi na walk in your soul. Walk in the Spirit. Amen? Gusto niyo lumakad sa Espiritu, mga kapatid? Amen. Yun ang pag-aralan natin ngayon. Paano tayo lalakad sa Espiritu? Una, sinabi ni Paul dito sa Bible, the law of the Spirit of life has set you free from the law of sin and death. And then it goes on, sabi ni Paul, sabi niya, sin, he condemns sin in the flesh. So, kinondemn niya yung kasalanan doon sa laman. Kailan nangyari yun? Nung namatay si Kristo sa krus. Dahil ang kautusan, hindi kayang gawin yun. Ang kautusan will not bend. Ang kautusan is righteous, perfect, holy. But it cannot make you holy. It cannot make you righteous. Kahit sumunod ka niyan, it cannot make you righteous. Kasi ang kautusan hindi binigay para maging righteous ka. Ang kautusan ibinigay, mga kapatid, para malaman mo na wala kang magagawa. Hindi mo kayang sumunod, hindi mo kayang maging matuwid sa harapan ng Diyos sapagkat ang tao ay nagkasala. At kailangan ang tao, ang kabayaran sa kasalanan ay kamatayan. Kung nagkasala ka, patay ka. Walang ibang ibabayad sa kasalanan kundi ang kamatayan. Amen? Kaya naparito ang ating Panginoon Kristo para siya ang mamatay. Kaya sabi dyan, mga kapatid, ito sa susunod na mga linggo, mapag-aaralan natin na to, na si Jesus Christ, mga kapatid, pumasok doon sa kabanal-banalan, taglay ang kanyang sariling dugo. Hindi dugo ng hayop, hindi dugo ng kung anong hayop na yan, o baka, o kambing, hindi dugo, kundi mismong dugo ng ating Panginoong Jesucristo. There is only one blood that can make you clean, not the blood of bulls, not the blood of any expensive na manok. Na, di ba, pag nagre-ritual, katayin yung manok. Iba yun, mga kapatid. Amen? Patuluin mo yung dugo na, hindi dugo ng manok, hindi dugo ng hayop, ng kambing, o anong dugo, mga kapatid. Dugo mismo ng ating Panginoong Jesucristo. Bakit? Sapagkat ang dugo ng Panginoong Jesucristo ay dugo ng anak ng Diyos, na ibig sabihin yung dugo niya, mga kapatid, ay merong yung value, yung redeeming value ng dugo ng Panginoon Jesucristo, mga kapatid, na naghuhugas ng kasalanan, hindi lamang dugo ng past, kasalanan sa past, sa present, sa future, kundi past, present, and future. Yun ang dugo ng Panginoon. Ang tawag yun is the eternal blood of our Lord Jesus Christ. Yung dugo ba ng hayop, eternal? Hindi. Kaya nga, ang naghahandog ng dugo ng hayop ay naghahandog taon-taon. Bakit? Nag-i-expire. Kaya yung handog nila doon taon-taon, paulit-ulit. Bakit? Hindi naaalis ang kanilang kasalanan dahil sa paghahandog ng dugo.
kinakailangan ng dugo na malinis galing sa Diyos. Kaya ang Diyos, dahil sa pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang siya ang mamatay para sa kasalanan. Kaya si Jesus Christ bilang anak ng Diyos, nabuhay dito, naging tao, hindi para mabuhay, kundi siya ay naging tao para mamatay. Tayo nilikha dito para mabuhay. Pero si Jesus Christ na nilikha o naparito para mamatay sa ating mga kasalanan. Siya ang handog. Palakpakan natin. Siya ang perfect sacrifice. Walang iba. Ang ating Panginoon sa Kristo. Kaya kinakailangan makilala mo ng gusto ang nagligtas ng buhay mo, ang nagbayad ng kasalanan mo. Magkaroon ka ng intimate relationship sa ating Panginoon sa Kristo. Sabi niya, ang sino mang nakipag-isa, pag sinabi nakipag-isa, hindi ka nakikiisa lang sa pagkanta. Wala akong against dyan. Kasama ninyo ako dyan. Wala pong kwenta yung kasama ka. Yung ikaw, tinanggap mo si Kristo. Intimate relationship with our Lord Jesus. Personal relationship with our Lord Jesus Christ. You walk with the Lord. Amen? Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Yes, nakakagulat ng kapatid. Napagkat hindi ko akalain na tapos na pala ang oras. Praise God. So, basahin natin yung 8:6 ng Romans. 8:6. Ang pagsunod sa ibig ng laman ay naghahatid sa kamatayan. Ngunit ang pagsunod sa Espiritu ay nagdudulot ng buhay at kapayapaan. Dito, makinig tayo mga kapatid. Kaya nga sabi doon, di ba, sabi niya, the law of the Spirit of life in Christ has set me free from the law of sin and death. And then later on, sinabi niya, yung kahinaan ng kautusan na hindi kayang gawin ng kautusan, God sending His own Son in the likeness of a sinful flesh, condemns sin in the flesh. So, kinondemn. Paano kinondemn? Nung kinondemn niya, mga kapatid, ibig sabihin, yung kasalanan, lahat ng kasalanan ng tao ay kinondemn, pinarusahan sa krus. Amen po ba? So, dahil doon sa kamatayan ni Kristo, mga kapatid, lahat tayo na nakasama ni Kristo, na namatay, ipinako, hindi lang tayo namatay, mga kapatid, ipinako din tayo kasama ni Kristo. May sabi, ay, namatay kasama ni Kristo, hindi ka lang namatay, brother. Hindi ka lang namatay kay Kristo. Kasama ni Kristo. You were crucified with Christ. Amen. You are crucified with Christ. Kung paano ipinako siya, ikaw rin ay pinako. At ang ipinako sa atin, yung ating sinful nature, yung ating old nature. Kaya wala na po yan sa'yo. Tinapos na ng Panginoon, na sabi ng Panginoon sa krus, it is finished! Nahatula na ang lahat ng kasalanan. Amen. And it is for us to believe and release our faith if we believe. Believe and speak. Amen. Confess with your mouth. Magpahayag ka na naniniwala ka kay Kristo. Magpahayag ka, naniniwala ka sa puso mo na si Kristo ay nabuhay na magmuli upang ikaw ay ipanganak na muli. At doon sa pagsasabi mo na yun, pinanganak ka na. Ang Espiritu mo, hindi ikaw, yung Espiritu mo na buhay na magmuli. Natatapos na ang kasalanan sa krus. At kung ano man yan, nandiyan na yun mga kapatid, na nakikita natin na meron ka pang ganito, meron ka pang ganyan, that is only in your flesh. No longer in your spirit. Amen? Amen. Kaya dito, ang sabi dito, so nagpatuloy si Paul. Ito na yun. Ano sabi ni Paul? Set your mind in the spirit. If you set your mind in the flesh, the fruit is death. Diba? For those who live according to the flesh, set their minds on the things of the flesh. But those who live according to the Spirit, set their minds on the things of the Spirit. For to set the mind on the flesh is death. But to set the mind on the Spirit is life and peace. So, yung Espiritu natin nabago na eh. Nabuhay na.
You need to set your mind. Not in the flesh, but in the spirit. Yun ang sagot. Set your mind. To set your mind in the flesh is your body. To set your mind in the spirit is your spirit man. Tama po mga kapatid? Yung spirit man mo, yung inner man mo. To set your mind in the spirit is to set your mind in your spirit man. Because you are a spirit. And you are not in the flesh, you are not your body, but you have soul. Everybody say amen. Amen. So, and yung spirit man na yan is born again and it's recreated. Recreated po yun. Nakuha mo ba natin mga kapatid? Kaya iset mo na yung mind mo kasi yung espiritu mo, tama lang na iset mo na yung mind mo doon kasi bago na po yun. Hindi na yun yung lumang pagkatao mo na isiset mo yung mind mo sa espiritu. Hindi mo nga alam ang espiritu noon eh. Ngayon alam mo na ang espiritu mo, binuhay na, recreated na, born again na, set your mind in the spirit. Ano yung spirit na yung ginawa ng Panginoon sa espiritu mo? Di ba siya namatay siya naghugas? You are reborn. You are crucified with Christ. You are buried with Christ. And God raised Him from the dead. And God raised Him together with you and sit down in the right hand of the Father with you. That is your spirit. Amen. Kaya ang puso mo ngayon, nasaan na? Ano na kay Kristo? Sa langit. Wala na sa ating kamatayan. Ang kamatayan sa likod. Ang nasa harap natin yung buhay. Kay Kristo. Nilipat na tayo. Amen. So, it is created in righteousness and true holiness. Yan ang sinasabi sa Bible. And to set our mind in the Spirit, galing tayo mga kapatid. When you set your mind in the Spirit, tandaan nyo, sabi ng Panginoon, the Spirit of God dwells in you. Naman po? Saan nagtumitira ang Espiritu? Saan ang place ng Espiritu sa iyo? Ang place ng Espiritu sa hindi sa yung katawan mo. Bahay yun. Templo, tama. Pero yung templo merong Holy of Holies. Kaya nga ang templo merong Holy of Holies, Holy Place, and the courtyard. The courtyard is the body. Tama? The holy place is your soul. The Holy of Holies, where nandoon yung the Shekinah glory, the covenant of God, that is the Holy of Holies. That is your spirit. Amen. When we set our mind in the spirit, of course, spirit dwells in us. Everybody say amen. Amen. Kaya nga, ang tao, ang sabi ng Panginoon, ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay iisa na sa Espiritu. Amen? Ang lugar ng Espiritu sa atin ay yung lugar ng Espiritu. Iisa na sila. Kaya when you set your mind in the Spirit, parang sabi mo, Espiritu mo yun, pero yung Espiritu na yun, recreated na yun. Dwell, Spirit. 5, 7, or 5, 7, 6, 17, sorry. But that is joined unto the Lord. Who is joined unto the Lord? Saan yan sa Tagalog? 6. Ngunit ang nakikisama sa Panginoon ay isang espiritu niya. Yan. But that he that is joined unto the Lord is one spirit. Amen? Makinig tayo. Sa mga scholar kasi, mga kapatid, yung mga scholar, isang Spirit, Holy Spirit, ginagamit, no? Ginagamit yan. Sometimes,
sinasabi nila, maging ang scholar, hindi nila minsan matukoy kung ito bang espiritu na to, espiritu ng Diyos, o yung espiritu ng tao. O, nakuha niyo po? Pero this time, yung espiritu kanina sa Romans chapter, nasabi niya, sino man makipag-isa sa espiritu ay, set your mind in the spirit ng espiritu ng tao yun. Okay? Amen? Spirit ng tao o espiritu ng Diyos. Holy Spirit. Tama po? Sometimes, espiritu ng tao, sometimes, ang tinutukoy niya, espiritu ng Diyos. Pero yung espiritu ng tao, tandaan niyo mga kapatid, malalaman niya kung yan ay malinis na, yan ay espiritu galing sa Diyos. Tama po? Amen? O kaya nga, dito, sabi niya, ang sino mang nakisama sa Panginoon ay iisa na sila ng Espiritu. Lumalabas ngayon, mga kapatid, na kapag ikaw ay sumusunod sa iyong Espiritu o nakikinig ka sa iyong Espiritu, nakikinig ka sa Espiritu ng Diyos. Why? Because the Spirit of God dwells in your spirit. Not in your soul, but in your spirit. Kaya sino mang nakikinig sa espiritu niya, espiritu ng tao, hindi yung espiritu ng tao na madumi yung espiritu ng tao na recreated na. We are born again. We must know that we are in Christ. We are in that place. And the Spirit, God dwells in you. So, kapag ang isip mo, nilagay mo sa espiritu mo, at hindi dun sa katawan mo, death yun, dito, buhay at kapayapaan, kalakasan, kalusugan. Nandiyan po ba tayo mga kapatid? Nakikinig ka na sa Espiritu ng Diyos. Espiritu ng Diyos na yung napapakinggan mo. Parang sa magulang, di ba? Ang magulang, di ba, pinag-isa sila ng Diyos. Tama? Pinag-isa ng Diyos yan eh. Pag nakinig ka sa nanay mo, tatay mo, nag-uusap yung dalawa eh. Pinayagan ka na nanay mo, parang pinayagan ka na rin ng tatay mo. Tama ba? Kung sila ay magkaisa. Unless hindi sila magkaisa. Tama ko ba, mga kapatid? May kontrahan yung dalawa. Hindi sila ang pinag-isa ng Kristo, isa na yan. Isa yan, Espiritu. Naintindihan po ba natin, mga kapatid? So, sa Panginoon, makinig tayo, hindi mahalaga, mga kapatid, kung ang pinakikinggan natin ay yung espiritu natin o yung espiritu ng Diyos. Kapag tayo nakinig sa espiritu natin, yung tao, ibig sabihin nito, nakikinig ka na rin sa espiritu ng Diyos sapagkat yung espiritu ng Diyos ay nasa iyong espiritu. Magkasama po yun. Amen? Amen po ba, mga kapatid? At ang Diyos ay nagpapahayag sa iyo sa pamamagitan din ng kanyang espiritu. Paano nangyari yun? 8:16, basahin natin. The Spirit itself, Spirit of God, itself beareth witness with our spirit that we are children. It bears witness. It bears witness. Kaya kung ano yung sinasabi ng Espiritu mo, at tama yung sinasabi ng Espiritu, the Spirit of God bears witness with you. Amen. Kaya pag sinabi ng Espiritu mo, ito ang tama, pinakinggan mo yon, tama yun eh. Kasi kung tama ang Espiritu mo, the Holy Spirit always bears witness. Totoo yan. Tama yan. Gawin mo yan. Bears witness. Kanya po ba tayo? Amen. So, intindihin natin mga kapatid, ang Diyos gusto tayong i-lead. Paano tayo i-lead ng Panginoon mga kapatid? Paano tayo? Gusto tayong i-lead ng Panginoon. At ito yun. The Holy Spirit bears witness with our spirit. And this is how God wants us to be led. God wants to lead us through His Spirit that is within you.
Yung Espiritu na nasa atin, na nasaan? Kasama ng ating Espiritu. Yan ang laging magkasama. Everybody say amen. At doon nangyayari na tayo ay hindi naililid ng ating isip o ng ating katawan. Hindi tayo naililid doon. Ang naglilid sa iyo, ang Espiritu ng Diyos, sapagkat ang Espiritu ng Diyos ang naglilid sa iyo, sapagkat ang Espiritu niya ay nag-bear witness sa iyong Espiritu. At nasa ng buhay ng Espiritu? Naroon. Ang salita ng Diyos ay Espiritu at buhay. Kaya tayo laging nakikinig ng salita ng Diyos dahil tayo yung salita ng Diyos, yan ang buhay. Liwanag po ba mga kapatid? So, tandaan natin, mahalaga na malaman natin na God wants to lead us, no? Ang ililid ng isip natin at yung soul part natin. Gusto ng Diyos na ilid yung buong pagkatao natin. Even yung ating body, yung mind natin, yung soul part natin, gusto ng ilid yan ng Diyos. Hindi yung Espiritu natin, kundi yung Diyos na nag-bear witness doon sa iyong Espiritu. Kaya importante na nasaan ka? Naroon ka sa Espiritu. Walk in the Spirit. You walk in the Spirit is walking together with your Spirit that bears witness na nag-bear witness doon ang Espiritu ng Diyos. Amen. That's why dito, hindi na siguro natin aabutin dito mga kapatid. Yan, pakibaba. Yung next dito. Yun. Kita ko yan? Ayun. Kita niya. Yan ang ilustrasyon mga kapatid. Tama? You are, no, unawain natin mga kapatid Unawain natin to. Sino kayo? Kayo ay Espiritu. Kung sino kayo, who you are, is you are Spirit. Hindi kayo katawan. You are Spirit. Kung sino kayo, kayo ay Espiritu. Nanilikha, bago ng Diyos, you are Spirit. You are Spirit being, kayo ay Espiritu, nabubuhay saan? Sa iyong katawan. Buhay kayo sa katawan. Doon kayo nakatira. Saan kayo nakatira? Sa inyong katawan. Ito, yung katawan, the body. Ito, dito tayo nakatira. At meron tayong soul. Meron tayong mind. Yan. Nandiyan yan sa atin. So, lahat ng ito, merong real you. Di ba? You are not your soul. You are spirit. You are not your body. You are spirit being. You are a spirit being. Amen? Sabihin natin yung sabay-sabay. I am spirit. I am spirit. Buong buo yun, mga kapatid. Solid yun. I am spirit. I am spirit. I have soul. I have soul. And I live in this body. I live in this body. I am not the body. I am not the soul. I am a spirit. Amen. Amen. Live as is. Amen. Palakpakan po natin ating Panginoon. So, yun po yung real natin. Yun yung po totoong ikaw. Yun yung ikaw, yung totoo. Meron totoo eh. Amen po. Ang tanda natin yan. Yan yung totoo. Itong taon na to, mga kapatid, na ini-intensify ng Panginoon ang year 2025. At itong taon na to, sinasabi na tayo ay nasa huling panahon na. Hindi natin alam, mga kapatid. Anytime, pwedeng bumalik ang ating Panginoon sa Kristo. No? Huwag nating kalilimutan yan, mga kapatid, kung sino tayo. O ano ka. You are spirit being. You are created being in Christ. You are set free from the law of sin and death by the law of spirit of life in Christ Jesus. Amen? At gamitin po natin yung ating kapangyarihan. May power po. Ang every Kristiyano, every believer, may power po yung salita. Kaya nga, si Satanas sumusunod dyan. Bakit? Yung salita niya may kapangyarihan.
Dahil masabihin nyo, matutupad po yan sa pangalan ni Jesus. There's power in the name of Jesus. Hindi kailangan pairalin mo yung emosyon mo o pairalin mo yung feelings mo o yung isip mo na ito tama. Hindi. Pairalin mo yung iyong spirito, yung iyong pananampalataya. Meron sa iyo yung spirito. Walk in the Spirit. Walking in the Spirit is walking in your spirit. With your spirit. Amen. Not in your soul, not in your body. Kaya ito, lalo pa nating maintindihan ito mga kapatid, sapagkat itong tatlo na to, spirit, soul, and body, ay may kanya-kanyang function. Tama po? So, to give you, idea, insight, mga kapatid, ang body natin, ang function nito is the five senses. Yun ang nagpapagana sa katawan. Nag-activate sa katawan. Anything that activates the body, your five senses. Smell, sight, hearing, di ba? Taste, and touch. Yun. Yan ang nag-activate sa katawan. Yung soul mo, ano yan? Nandiyan po yung emotion, yung will, yung feelings natin. Yung mind. Mind, emotion, will. Yung will, yung decision. Kita nyo, yung will nandito sa soul. Yung will, yung ano ba yung gusto mo? Decision mo, di-decide ka. Spirit. Ano nandito? Nandito po yung ating communion. Communion. Tama? Kapag nagko-communion tayo, ito po yan. Nakikiisa tayo, nagpapartake tayo, nagpaparticipate tayo, sa Espiritu yan. Ano pa ang nandito? Yung intuition. Ano po yung intuition? Hindi. Yung intuition, yung kutob. Kutob. Yung kutob. Spirito yan. Kaya sabi niya, test the spirit. Wala akong nakukutuban dito. Kukutuban ko to, may masamang balak to. Sa espiritu ko yun. Nakaya pa? Yun, espiritu, kutob. Pag nasanay tayo sa kutob, pangit yung kutob, no? Pero kinakausap tayo ng Diyos sa pamamagitan ng kutob. Minsan gusto mo umalis ng bahay, pero sabi ko, parang ayoko. Hindi pa sa... Pas. Sakay ka sa iba. So, may nangyayari ba? O kaya, niyaya ka sa swimming. Ganyan. Sa ano? Hindi po ba din eh. Hindi pala. Babagihin sila rin. Tama niya? Yung kuto. May mga taong ganun, effective. Alaman natin yan. Iba yung sa Diyos. Iba yung masanay sa Diyos. At ang isa dito, alam niyo kung no, yung last part of the Spirit on meron. Nakakala niyo, ano una? Communion. Paano tayo kumukontak sa Panginoon? Yung feelings ba? Lord, gusto kitang maramdaman. Yan, nararamdaman ko na siya. Yan, nandiyan na siya. Hindi mo pwedeng kontakin ng Panginoon sa magitan ng feelings. Hallelujah. Sabi na, sandas daw mga kapatid, sandas. Nararamdaman ko na, nandiyan siya. Hindi mo makukontak ang Diyos sa pamamagitan ng emotion. You can contact God through communion. Communion is participation, sharing. Kaya nga, anong sinishare natin sa communion? Diba, nakikishare tayo sa katawan ni Kristo, sa dugo ni Kristo, nakikishare tayo, nagpapartake tayo. Intimate yung intimacy, meron intimacy. Kasi sabi ng Panginoon, aking katawan, kainin mo. Intimate yun eh. Pakain siya yung katawan niya.
Ito ang aking dugo, inumin mo. Do this in remembrance of me. Paano natin naalala ang Panginoon? Di ba sa communion? Communion. Communion, intuition, and lust. Dito po yung conscience. Conscience dito. Okay, sinabi ko na yan mga kapatid, yan yung mga function. Huwag kayong magkakamali na yung conscience natin na wala pa tayo sa Panginoon ay yung conscience na tinutukoy niya. Iba ang conscience na to. Ang conscience na to, walang kasalanan. Because the Spirit is pure, righteous, holy, and perfect. Your spirit, God sees you perfect, holy in your spirit. And that is forever. Hindi, ano sabi ng Panginoon, itong katawan na to, hindi ito magmamana ng kaharian ng Diyos. Ang ating laman at dugo, hindi magmamana sa kaharian ng langit. Walang laman at dugo doon. Ang anong na doon, Espiritu. Kaya gusto mong iligtas, Espiritu. At yung Espiritu, dadaloy ang buhay niyan, renewing by the renewing of your mind. Tama? Renewing the mind. And when the mind is renewed, mga kapatid, the body will become healthy. Kaya sabi ni John, I pray that you prosper in all things. Be in health. Ano yung health na yun? Be in health. Physical. As your soul. Be in health, body. As your soul prospers. Nagpa-prosper ka na rito, and then you become healthy. As your soul. As your soul. So, ang kaluluwa natin. Tingnan niyo tayo. Pinalaya na tayo, di ba? Pinalaya na tayo ngayon. We are set free from the law of sin and death. We are set free from the law of sin and death. Amen po. Amen. Palakpakan po natin ang ito. Thank you, Jesus. Praise God. Praise God. Praise God. Alam niyo po mga kapatid, lately, huling, nasa last part na tayo mga kapatid. Hanggang pa-closing na po tayo. Itong huling linggo na ito mga kapatid, pinaisip lang sa akin ng Panginoon na kung saan yung problema ng tao. Parang pinakita na sa akin ng Diyos, parang pinaisip na sa akin na yung tao pala mga kapatid ay malaking bagay. Ang malaking problema ng tao yung kasalanan. Ano po? Yung kasalanan. Kaya marami sa pangangaral, marami nangangaral ngayon, more on kasalanan. Pagsisihan yung kasalanan. Hindi alam. Ano ba yung sisi? Di ba? Changing the mind. Ito ang maganda eh. Renewing your mind. Pero pagsisisi is changing the mind. Kaso yung sinabi, pagsisihan yung mga kasalanan nyo. Sabi niya, kung hindi ka magsisisi, hindi ka mapapatawad sa iyong mga kasalanan. Mga ganun, di ba? Kaya minsan, pag nagpupuri tayo sa Panginoon, naalala mo may kasalanan ka, bagsak ngayon yung ano. Kasi, may kasalanan ka pa. Naipagsisi mo na ba? Nai-confess mo na ba? Lahat ang kasalanan, hindi mo pa yata. Mayroon pa. Makakalimutan ka pa. Nakaya ba? Yan, nakaka-apekto. Hindi magtitik. Yun, hindi magtitik ng communion. Bakit? Kasi nga, yung kasalanan ng nasa isip. Pero actually, mga kapatid, nung namatay si Kristo, wala na po yung kasalanan. Natapos na. Amen. Makinig tayo. Tapos na ang kasalanan. Nandiyan po ba tayo mga kapatid? Tapos na. Pero, nandyan ang consequence. Kaya kahit Kristiyano ka, nagkasala ka, may consequence. Pero hindi yun galing sa Diyos. Consequence. Hinawakan mo yung apoy, choice mo. Mapapasok ka talaga. Nagnakaw ka, choice mo. Kay Kristo ka. Nagnakaw ka, ang dapat sa'yo, ikulong ka.
Nakaya ba? Consequence. May huhuli sa'yo. Amen. Kaya, maraming misinterpretation. Sabi nga, ganyan tayo magkakasala. No. Wala nang hatol, wala nang kapangyarihan ng kasalanan mga kapatid yung sa Diyos na mayroong mag-condemn sa'yo. Wala na. Ang nararanasan mo yon, yung kasalanan na yon is your consequence. Ano mang pagkakasala, mayroong consequence mo yan. Pero hindi yan yung parusa. Iba pa yung parusa ng Diyos. Pero wala na yun. Never hahatulan ng Diyos ang mga anak ng Diyos. Never. He will never curse you, nor rebuke you. He will never judge you because He loves you so much. Hallelujah. 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 Kung ang Diyos ay magpaparusa ngayon, doon sa mga anak ng Diyos, He will no longer righteous. Why? Sapagkat nagbayad na si Kristo sa lahat ng ating mga kasalanan. Nasa atin na yun, mga kapatid. Kung ito ay tatanggapin natin. Kaya pumapasok tayo sa ating pananampalataya. Spirit of faith. Do you have the same spirit? Same spirit of David. I believe, therefore, I speak. Amen. Patuloy natin exercise yan. Alam niyo mga kapatid, huwag tayong panghinaan doon. Minsan, ito ano ko lang to. Sa ano sinasabi ko lang para malaman natin. Merong iba dyan, pag nagtatry ng gano'n, mas maghihina na pag wala nangyayari. Hindi gano'n mga kapatid. Nanghihina na agad. Hindi mo alam, you need to practice. Merong, sino ba nagkwento sa akin? Hindi ko alam kung kakwentuhan ko to. Na naglalaro ng basketball. Ayun, si Justin pala. Nagkwento siya na hindi naglalaro ng volleyball. Palo ng volleyball. Biglang nanakit ito. Bakit? Naglalaro ng volleyball. Kaso, nanakit ito. Paano kulang? Hindi naman kasi siya player. Hindi naman athlete. Hindi naman nagpa-practice. Hindi nag-exercise. Tapos gagayahin mo yung paano ka ng gano'n. Amen! Ano mangyari sa'yo? Ayun, kung ano mababalik sa inyo. Ganun din tayo sa Kristiyano, sa pananampalataya. O kasi ikaw player ka na, attend ka ng training, ayaw mo training. Ano mangyari sa'yo? Sa tingin mo, kaya mo yung training? O kaya mo manalo sa laro? Ayan, example ko lang. Yung anak ko, ito, hindi ko pinakikialaman yung anak ko sa trabaho sa ano niya. Player yung anak ko. Pero gusto ko lang kung nakita niya yung experience. Binaban sila sa talagang kalaban. Yung player ng volleyball sila eh. Galing, yung teacher nila. Inilaban sa totoong liga. Totoong liga. Training. Hindi ko minamalit sila. Paano? So, ano nangyari? Pinaghinaan ng loob. Tama, sakit, ang sakit. Pero sabi ko, kasi sa training, pinaranas lang sa inyo para ano ibig sabihin. Magsikap ka, pagputihin mo, train ka pa, at sabi kulang ka pa, hindi mo makukuha yan sa isang training, sa isang ganito, sa isang ganyan. Kailangan mag-continue ka. Amen. Hindi ko tinamaan ka rin ng bola. Coach, ang galing mo na ako. Bakit? Sakit. Coach, tinamaan ako ng bola. Hindi. Tatatag ka dyan. Kasama yan. Amen. Kaya sa atin, sa pananampalataya natin, hindi pwedeng, wala ginagawa. Okay na. Tapos, sabi ni Pastor, speak daw. Mananampalataya, believe naman ako, speak mo, wala nangyari. Lalo mo, hindi mo nakatotoo yan. Wala mangyari sa'yo. Wala mangyari. Ito, gawin mo to, sundin mo to. Naghihintay ka. Wala naman eh. Hindi ko kailangan mga kapatid. Patuloy mo lang. Nag-exert ka lang ng, kumbaga spiritually, yan yung spiritual na lumalakas ka, nagiging strong, parang muscle. Ang payat mo, pasok ka sa gym. Yun sa'yo, tuloy-tuloy ka sa gym. Paglabas mo ng gym, hindi ka na payat eh. Matatag ka na eh. Tama? Bakit? Nag-gym ka eh. Pero sa unang gym, mga kapatid, unang araw mo sa gym, buhatin mo to. Ay,
Ayoko na. Ang bigat. Hindi, unti-unti lang. Ito lang. Pagod na ako. Hindi ka na. Hindi titibay yung mga katawan nito. Nandiyan po ba tayo mga kapatid? Amen. Kaya sabi ng Panginoon, manalangin kayo! Paano kayo manalangin? Give us today our daily bread. Hindi sinabing, give us today our full bread, monthly bread, daily bread. Araw-araw, lumapit ka sa Panginoon. Araw-araw manalangin ka. Humingi ka lagi sa Panginoon. Araw-araw, patuloy kang tumanggap sa Panginoon. Lord, magising mo pa na sama ng time receiving Lord. Thank you, Jesus. Because your spirit is reward. Amen. Ito pinag-aaral natin mga kapatid. Hallelujah. Alam nyo, sabi ko sa'yo, matagal na ito mga kapatid. Pero ngayon, gusto pang ibuho sa atin ito ng Panginoon. Marami pa tayong kailangan kainin mga kapatid. Amen po. Amen po ba mga kapatid? Pero natutuwa ang Diyos sa atin kasi sinusuplayan tayo eh. Amen. Sige lang anak. Go. Makikita natin mga kapatid, yung manifestation, tangible na yan mga kapatid. Na tayo lumalakas, kaya na natin magkuman, maging sa demonyo, lumayas ka sa katawan mo. Maging yung katawan mo, uutusan mo. Katawan, receive healing right now, in Jesus. Even today, I'm telling you mga kapatid, meron ng pinagaling sa inyo. Even today, meron ng pinalakas sa inyo, Panginoon. Hindi lang nagsasalita. You must speak. Amen. Give glory to God. Bigyan natin ang kalwalhati ng Diyos. The more we give glory to Him, the more He gives you to glorify Him. Ang lahat ng bagay para sa kabuhihan ng Panginoon. Tapos po, tayo po lahat ito ngayon mga kapatid. Thank you, Jesus. Hallelujah. That's why we are blessed. Hindi tayo pinagpapala ng Diyos para lang sa sarili natin. Pinagpapala tayo ng Diyos to be a blessing to others. We are blessed with a purpose. Laging may purpose ang Panginoon, and the number one purpose mga kapatid, the number one purpose ng Panginoon is to save man from the wrath to come. Save man from the wrath to come. Yan ang talagang purpose ng Panginoon sa atin. Kaya tayo gagamitin tayo ng Panginoon. Yung mga kabataan sa atin, huwag tayong pag magbabaliwala sa nangyari, sa napakinggan natin, huwag natin baliwalain ang mga salita ng Diyos sapagkat tayo ay gagamitin ng Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you. Hallelujah. Tapos natin mga kamay, mga kapatid, purihin ka. Lord, salamat po. Thank you, Lord. Purihin ka, Diyos. Ama namin banal na nasa langit. Hallelujah, Lord. Wala po kami masabi. Sapagkat umaabaw po ang aming kagalakan, ang aming kasiyahan sa aming puso, Panginoon. Alam namin, Lord, na nalulugod ka sa amin. Alam namin, Panginoon, sabi na ng lahat ng mga mali namin kaisipan, na hindi naabot ng aming pag-iisip, Panginoon. Alam namin, Lord, mahal na mahal mo po kami. Mahal na mahal mo kami, Panginoon. At ayaw mo po. Ayaw mo na samahan ay nawalay sa iyo, Panginoon. Kaya Lord, salamat po. Kami po yung umasa at nagtitiwala sa iyo, Panginoon. Lahat ng bagay sa iyo namin titiwala, Panginoon. We put our trust in you, Lord. We put our trust in your finished work. We put our trust in the Son of God who died for us, gave Himself for us at the cross. Lord, thank you, Jesus. Thank you, Lord. Because of what you have done at the cross, we are now the righteousness of God in Christ. Amen. And all the blessings of the righteous is now upon us, O Lord. Thank you, Jesus. Salamat po, Lord. Patuloy mo po kami turuan, patuloy mo po kami tulungan, Panginoon, na maunawaan at tanggapin ang bawat kaliitang biyaya na bumula sa iyo, Panginoon. Lord, help us na makalakad po kami
Ayon sa kalooban, lumakad po kami sa Espiritu, Panginoon. Ang unawa namin ngayon, Panginoon, na ang aming Espiritu ay siya ng tunay na bagong nilalang, Panginoon. Hindi po ang aming katawan, hindi po ang aming kaluluwa, kundi ang aming Espiritu, Panginoon. Lord, thank you because your Spirit bears with us. Your Spirit bears with our spirit, Panginoon. And we pray, Lord, that you lead us through your Spirit in us, through us, and for us, Panginoon. Thank you, Jesus. Gawin po namin, Panginoon. Lord, nais namin gawin ka namin paglingkuran, nais namin gawin ang ninanais mo, ang mga plano mo, Panginoon. Nais po namin mangyari, Panginoon, kung anong nais mo para sa amin, Panginoon. Lord, allow us, Lord. Lead us, O God. Lead us, Lord. Lead us with your Spirit, Panginoon. Amen. Amen. Thank you, Jesus. Salamat po. Salamat po sa lahat ng nakinig. Salamat po sa iyong Banal na Espiritu. Salamat sa lahat, Panginoon, sa iyong gabay, sa iyong pangangaral, sa iyong salita, Lord. Kailangan, gusto pa namin marami. We want more, Lord. We want more from you, Lord. Your grace is abundant, Panginoon. More grace, Panginoon. More gift of righteousness, Panginoon. Lord, we want more. We want to hear more from you, Lord. Jesus, we want to receive more from you, Lord Jesus. Amen. Thank you, Jesus. Bless this church, Lord. Bless every member, Panginoon. Bless everyone, their family, their loved ones, Panginoon. Bless them, O Lord. And bless everyone, even in our surroundings, Panginoon. Sa mga neighborhood namin, Panginoon, Lord, bless them, Panginoon. Ipuin mo po ang bawat isa sa kanila. Palambutin mo ang kanilang mga puso at turuan mo sila. Buksan mo ang pintuan, Panginoon, upang makalapit sila sa iyo, Panginoon. Alisin mo po ang gawa ng kaaway, Panginoon, upang ang lahat ng hadlang upang sila ay makalapit sa iyo ng lubusan, Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Salamat, Panginoon. Salamat po sa araw na ito at salamat sa lahat na ginamit mo, Panginoon. Salamat sa bawat isa na narito nakinig. Salamat, Panginoon, sa tumugtog, umawit sa mga elders, deacons, choirs, Panginoon. Salamat, Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. At this coming week, the Lord bless every one of you, your children, your family, your loved ones. The Lord bless you intensely. The Lord bless your family greatly with wisdom. Bless you with love, with peace, with health, with healing in the name of Jesus Christ. Amen and amen. And the Lord make His face shine on you, keep you from all harm, from all danger, from all darkness. Covers you, you and your family. Preserve you by the blood of Jesus. In the name of Jesus. The Lord grant you His shalom, wholeness, health, well-being throughout this week. You, your children, in the name of the Lord Jesus Christ. God bless you, and the Lord loves you so much. Hallelujah. Palakpakan natin.